Na-advise ko po na kapag bago ang ating gasket, kailangan hindi na tayo naglalagay ng mga gasket maker na ganito. Wala sa timing yung kanyang camshaft. Pagaling Paps. Titex. Malapit lang, Quezon City lang. Iwanan to para mauna. Kasi bukas, sigurado maraming pila. So yun, magandang araw at gabi sa inyo mga idol. Dito pala ay may dinala ang ating tropa na Suzuki Rider 150. At dito ang problema ng kanyang makina ay grabe daw ang tagas ng kanyang crankshell mismo dito sa gitna. Yan. Nasa mismong gitna yung tagas. At yun na nga, at dahil sa unang pagkabiyak ng kanyang makina ay hindi na sealed ng mabuti ang kanyang crankshell. At bukod dyan ay napakaingay din ang kanyang makina at ang tunog niya ay parang may mga barya at hindi raw maganda ang performance nito. Paps, saka pagaling Paps? Bacoor. Cavite. Ikaw Paps? Binawana Rizal, malayo din. At gaya nga ng inaasahan, si Papa Tolits ay tambak na naman. At dahil nauna ang rider na kagabi pa dinala, ay rider muna ang ating uumpisahang gawin. Grabe ang gasket oh. Replacement na, may mga ano pa. Kaya nagtatagas yan dyan oh. Yan oh, daming tagas. Ito pa. Basa dito. Wala sa timing. Itong camshaft, ito nakatutok na to. Yan, dapat nandito. Yung kabila naman, kailangan nasa taas. Yan, dapat nandito. Baliktad. Wala sa timing. Tapos ito dito, number. Wala talaga. Wala na yan. Wala sa timing talaga yan. Nakatap na yan. Wala sa timing. At ayon kay tropa, ito daw ay galing pa ng probinsya at gusto niya talaga itong ipa-refresh na. Yan, tapos pag ganito yung ating guide, may budget naman tayo, mas maganda, pinapalitan na po natin to. Pag umalsa na itong bakal na to. Maganda sana, pinapalitan na natin para hindi na tayo magka-problema. Ito dapat nandito, yung camshaft, ito na to. Yan, dapat nandito. Yung kabila naman, kailangan nasa taas. Dapat nandito, baliktad. Wala sa timing. So yun mga idol, dapat wag po tayong gagamit ng mga replacement na gasket. Dahil dito nag-uumpisa yung mga taga. Sa mga gilid-gilid pa lang, gaya dito, mga sobra-sobra. Unang-una, pangit tignan, no? Sa mga gilid-gilid niya. Mga sobra-sobra na yan. Kapag replacement ang gasket. Yun, ina-advise ko po na gumamit tayo ng original na gasket. Yun lang, para hindi magka-problema, magkaroon ng mga ganyang tagas. Sa ilalim, mas marami sa ilalim. Yung sa gitna, ayan, nasa gitna. Yan tumatagas. So yun, kung mapapansin po ninyo, grabe yung mga gasket niya dito. So yun siguro dahil sa probinsya wala namang original parts at puro replacement lang daw ang available sa kanila. Kaya pinagtiyagaan na lang na puro ganito na lang na ikakabit sa kanyang makina. At dito ngay wala nang atrasan at tuluyan ko nang bibiyakin ang kanyang makina. Mga gasket niya oh, grabe. Mga nakalabas. Placement kasi yan mga idol. Ayan oh. Na-advise ko po na kapag bago ang ating gasket, kailangan hindi na tayo naglalagay ng mga gasket maker na ganito. Dapat, budgetan natin, original na gasket ang gagamitin natin para hindi humantong sa ganito. Puro tagas na nangyayari. Gaya nito kay Idol. Nangyayari, puro tagas. Paano? Replacement yung gasket. Tapos, nilagyan pa ng saksakan dami ng mga gasket maker na ganito. Ayan o, malalim na idol. Pag ganito, kailangan, mas maganda, palitan na natin ito ng bago. Kasi kahit palit tayo ng palit ng clutch lining, sliding pa rin. Ano to, kunya o sa may ano? O kunya nga, may bendix. Ayan, durog. Siya, kunya. At dito nga, inimpisaan ko ng linisin ng kanyang crankshell upang makita natin ng husto kung saan nanggagaling ang pinakamalakas na tagas ng kanyang makina. At dito nga, inimpisaan ko ng i-assemble ang kanyang makina dahil ang dami pang nakapila.
2 hours later. Okay, start mo nga idol. Start mo nga. Yun. Alright, okay na yan. Alright. Okay na idol. At kung umabot ka sa punto ng video ito at kung may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Big shoutout nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood. Thank you, Paps. Thank you. Shoutout na lang. Saba nga uwi, Paps. Litix Pops. Litex, no? Market, oo. Oh, malapit lang. Okay, ingat. Salamat. Bye-bye.